Ano ba yung maliit, sir? When you say Siguro maliit. pwede na silang mag-umpisa sa sa 3,000 Square meter? 3,000 square meter. Nung nag-umpisa ka, anong ganun din lang. ganun lang. Kasi hindi ko pwedeng malaki Bigla yan agad. Tama. At yung 3,000 ngayon ay ilang hektarya na? Sa akin nasa siyam ngayon. 9 hectares na. So hindi naman agad yun ganun lumaki. Unti-unti din. Malaki na yung 9 hectares pero marami yung mas malalaki pa dyan. Marami pa dyan. No? Marami yung malalaki dyan. Pero yung 9 hectares, sir, kumikitang kabuhayan na yan. Kumikita na po. Basta ang isa rin lang sekreto, masyadong greedy. Ano, sir, yung mga, kung bigyan mo sila ng pinaka-importante, let's say 5. Ano yung pinaka-5 na kailangan nilang sundin? Parang sa Agarwood, diba, binigyan ka na. Ito yung dapat. So, sa negosyo ng onion, hindi lang sa farming, hanggang doon sa pagbebenta. Kasi lagi ko nga sinasabi dito sa agribusiness, ang farming, hindi natatapos doon sa mag-harvest ka, kundi hanggang doon sa ma-dispose mo siya na maganda ang presyo. Okay, sir, ano yung mga 5 na kailangan nila tandaan? Unang-una siguro bago sila pumasok sa pagsisibuyan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito, sir, nakatanim ko dati dito, kalamansian. For 12 years, nagkalamansi kami. Tinanggal mo yung kalamansi? Natapos na kasi hindi na namin Kung alam ko nga lang na merong ganito, hindi na ako nagkalamansi. Ito na lang sana. Ano sana ano na yan. May malaki Ito, sir, ano yan? Naka-intercrop kasi dito, mga native trees. Okay. May dao, may lawaan, may hagak-hak, may nara. Hindi talaga siya entirely isang lang. Dominantly siya, lapnisan. Ito, sir, ganito na ba yung hindi, mas matipis. I think yung akin ganito lang pero matangkad. Baka ganun yun sa'yo. Ganyan. Hindi naman. Sobrang tangkad naman yan. Ano naman, sir, ang tumitingin nito? Yung anak ni Ani. Diretso. Yung anak ni Ani ang tumitingin nito. Sir, pakilala kita ulit. Kasama pa rin natin si Sir Joey Llamas. At ano lang to, side trip kumbaga na topic yung kanyang Agarwood lapnisan. Sir, anong lapnisan. Nito? Pangalan ng lapnisan? Kilaria Malasenses. Kilaria Malasenses. Yan, ilang taon na siya? 1.5 years na po to, sir. Relatively malaki. May mga fast grower. May fast grower. At ito po ay galing kay Doc M. Opo. Galing kay Doc M. Ayan. Ilang trees po lahat to, yung Agarwood mo? 1,200 po to, sir. Grabe, 1,200. Ang dami rin, Dinidiligan mo ba to, sir? Ito pala. Dinidiligan mo yan dito. Hanggang hanggang siguro ika-3rd year didiligan ko yan. But after that, malalim na yung roots niya. Okay na. Ito, laki na to. Ang gaganda rito, may mga rin mga lumaki rin dito. Malalaki. Nung huling bisita ko, hindi pa to ganito. Every time na pupunta ko rito, after 3 months, nakikita ko. Ito? Laki na siya ng laki. Mas malaki dun, sir, sa unahan. Yung unahan kanina? Oo. Sir, habang nag-aantay ng habang nagsisibuyas. Oo. O habang nag-aagar pala. May sibuyas din. Nagsisibuyas ka? Oo. Kailangan mo rin ng cash flow, syempre, para dito.
Magastos din. O sa ano Magastos lang, yung sa- planting material lang. Planting materials. Saka yung labor nung pagpapatanim. Doon lang. After Yan that, lang. dilig. Puro dilig na, no? Oo. Baka pwede mong i-ano rin niya, yung i-drip lines. I? Yung i-drip line. Drip Pwede, irrigation. Pwede, may mga Para gawa. ano ka na lang, Open lang ng ano. bukas-bukas ka lang ng ano. Pwede yan. Fast growing siya, no? Fast Pero mo, growing siya. 1 year lang yan. Oo. 1.5. Ibig sabihin, kung nagtanim ako noon, di 3 years na. Yung, siguro ganyan nakalaki. Baka 3 years old, ganito nakalaki. Oh? Sigit pa. Kaya sa akin, 7 cm na yan. Sana nga ba yung sinukatan ko ng isang araw? Meron talaga dyan, sir, 7 cm na. Mga 4 yun. Then the rest, 16. May mapasok pa tayo ba? Meron, sir. Ito lang tayo dumat, baka madulas tayo. Mm. Ayan, laki naman. Ito malaki. Parang ganito yung ano, nakita natin sa Ormoc, no? Yung trunk niya. Mas malaki. Mas malaki yung trunk niya. Yung trunk niya. Pero yun, 3 years yun. Oh, 3 years na Ito, 1 year lang. Yan, 1.5 lang yan. Ito din, no? Laki na. Di pa nga ako nagpo-prune, eh. Mm-mm. Isipan ko kasi mag-prune. Ganyan. Ito. Laki na siya talaga. Hindi na kaya ng ano. Malaki. Tsaka daming Sanga. sanga. Ito, 2x2, hindi naman nag-ano, sir. Oh. Hindi naman nagpapanag po. Yan din ang distansya ng ano ko noon, ng kalamansi ko. 2x2 Kalamansi yan rin. to dati. Pag tiningnan mo siya, isang ganun ko lang. Dati sa kalamansi, hirap na hirap ako. Eh. Kasi, hindi ko talaga hindi ko makita kung alin ang putol. Dahil pag nagpipitas, puputol. Ito, madali mong ano. Wala masyadong taong magalaw. Galing. Galing nga na pagkagastusan siya. No? Ito lang ang pinakamalaking nakita kong nakatanim na agarwood. Ah, Kay Attorney Pai, malaki yung land area, pero ano malalayo siya eh. ah, Ang lalayo ng distances niya eh. Kaya sama parang konti lang yung plant niya. dito tayo. Kung labas na tayo. Pero maganda yung lupa ni attorney. Ganda yung lupa niya. Mm-mm. Talaga kayo, sir, sa ano. Oo, ito hanap buhay ko eh. Pagtsatsagaan ko talaga, alangan na. Init siguro dito, pareha sa Tugigaraw. Parang mas mainit sa Tugigaraw. Mas mainit sa Tugigaraw. Sa Nueva Ecija. Isabela, Tugigaraw, grabe ang init dyan. Alam mo ba yung doon sa Ormoc, may namit akong kamag-anak ko. Taga Palawan. As in second cousin ko. Ah, Oo, yung lolo ko at lola niya, magkapatid. Nakita kami doon. Nung first day, kagulat. first day pa-picture siya sa akin kasi subscriber daw siya. Yung doon sa inoculation, lumapit ulit siya sa akin. Nandun kayo sa inoculation, di ba? Oo. Doon tayo nagkwento. Doon tayo nagkwento. Sabi niya sa akin, alam mo kagabi, sabi niya, iisip ako eh. Sabi niya, yung alam ko middle initial ng lola ko, sabi niya, ang lola ko, ang middle initial niya, Gansen niya. Sabi ko, saan nung nanggaling ang ancestors niya? Sabi niya, sa Tayog, Pangasinan. Doon nanggaling yung lolo ko, ako. Tingnan yung pangalan niya, Sampayan. Surname niya, nako, mukhang kayo na yung hinahanap namin kamag-anak matagal na ako. Kasi Sampayan. Diba? Pero alam ko kasi, ang kamag-anak namin Sambayan, hindi Palawan. Basilan. Doon sila nag-migrate.
Sabi niya, kami yun. Umalis sila sa Basilan, pumunta sila ng Palawan. Sabi ko, kaya pala walang contact. Tapos tinawagan ko yung tita ko, pinsan ng tatay ko. Sabi ko, tita, anong pangalan nung pinsan mo na nasa Basilan? Sabi niya, Julian. Daw, sir, anong pangalan ng mo? Parang lolo mo. Julian. Ayun na. Confirm, magkamag-anak kami. Ang tagal na ng panahon. Oo. Ang huling nakakita sa kanila yung tatay ko nung mga 1950s yata. Muling Ayun na sir, maaga ngayon ng pahakot. Naghahakot na. Rin yung agarwood niya 3 years old. 3 years old na? Oo. Itong variety na to at saka yung crush sino na. sir sa Palawan yun? Ano niya? Hindi ko natanong kung saan sila sa Palawan. I think near Puerto Princesa eh. Mas mahirap mag-apply ng permit sa Palawan. Dahil sa kailangan mo pang dumaan sa Palawan Council for may council sila eh. May council sila. So, yung traktor ako may kita rin. May kita rin. Paano. Punta mo si traktor ko. Oo sir, kasi may nahanap din ako na isa yung auger. Kasi para mabilis magtanim ng puno. Yung pang butas. Oo. Kasi mahirap yung pambarena na di kamay lang. Bumili siya noon sila Juliana, sila Sir Edgar. Diba yung sa corn nila ginagamit nila yun eh. Oo. Mambutas sila. Sa San Jose, grabe yung doon, yung San Jose Batangas, diba? Yung grabe yung baka nila doon, laki. Grabe. Yaman naman. Doon din ako sir bumibili ng pataba. Greenland? Oo. Nakumukuha ka rin ng Greenland? Malapit sa amin eh. Kilala mo na sila dati pa? Hindi. Sa agribusiness na yun? Doon ko rin nakuha sa inyo. Ba't nandito lang pala to? Pero kasi, kumukuha rin ako sa seed. Oo. Kumukuha rin ako sa kanya. Si Sir Edgar kausap mo? Hindi na, dumire-diretso na kami doon sa sa office nila pag doon. Katok na lang kami. Amoy sibuyas talaga sir. Oo. Amoy pera. Sa San Jose Batangas, pag amoy manok, amoy pera din yun. Mas okay amoy nito kaysa doon sa tae ng manok. Dami pa. Ayan, namumula na. Yan, pulang-pula na. Ayan, yung nagmamaneho na yan ng traktor may 2 kalating hektarya yan nakatanim. Kita rin siya. Dami? May sibuyas. Baka sa pakwan. Or magano ka? Ikaw na lang mag-trade. Trading. Yun ang next level mo. Kasi alam ko na mag-produce Trading na talaga. Alam mo naman na yung nangyayari sa babae. Subukan mo unti-unti muna. Yun talaga eh. Sa trading talaga. Talaga yaman na todo. Kasi nga ito, may risk ka pa rin. May risk pa rin. Syempre. Malaki risk ko rito eh. Pabilis pang pera sa trading. Kasi ano naman yan eh, lahat naman ng negosyo may mga datihan dyan na nag-i-exit eh. Kaya may baguhan na papasok. Ganun naman yan. Yun talaga kung gusto mo. From grower to trader. Total nag-storage ka na eh.
Konti na lang ang aalamin. Yung end na Aral lang na eh. lang. Nandun ka na sa ano eh. Yung 3/4 alam mo na eh. Yung 1/4 na lang yung ano, di-discover mo eh. Kompleto mo na. Panoorin mo yung ano, yung may isang furniture ako. Farmer ni Allied Botanical. Yung ang title niya yung ano, parang nalugi sa sugal, ganyan. Tapos doon bumangon sa ano. Sa onion. Napanood mo na ba yan? Ang nakapiyawan ko na yun, sir eh. Yung episode na yun. Trading siya. Trading siya bumawi. Oo. So yung farming niya, ano lang yan, libangan lang niya yun. Yung sa trading siya, isa lang customer niya. Isa lang. Divisoria. Bagsak lang talaga siya doon ng Bagsak bagsak. lang niya. Bagsak lang niya. May storage siya. I mean, nag-storage siya. Harvest niya, harvest ng baryo, storage niya, storage niya, dispose niya. classify niya. Dispose niya dun sa Divisoria. isa lang yung kliyente niya. Isa lang. Every year, every cropping cycle, laki na kinikita niya. Kasi ako, hindi lang naman sibuyas yan. Siyempre, pag iba na naman ang season, iba na naman ang bala kong itanim. Ayoko na rin basta palay lang, sibuyas lang. Gusto ko talagang sunod na pasukin, pakwan. Hindi ko alam kung kayang tapatan ng pakwan. Tignan mo lang, well, ideal yung pakwan dito. Basta may irrigation ka, 1. 2, ang ano mo lang dyan, ang challenge mo, yung market mo kasi tawid dagat. Eh, hindi, well, meron ka namang windows na 2 to 3 2 to 3 weeks. weeks naman eh, pwede na yun. Pero wag na yung 3 weeks kasi kawawa yung buyer mo. Medyo pahinog naman Siya ang mawawala ng window eh. Kailangan dalhin mo pa rin ng Ano maaga. pa rin. Maaga pa rin. Bali yung bayaw ko naman nagtatracking eh. Siya na lang O kaya mo yung style ni Melchor. pwesto lang. Ano? May Pwesto lang siya sa May Candaba. sarili siyang bagsakan. Naggawa siya ng sarili yung bagsakan. Ay nga, talino to. Pero Ito yung na lang kayo pumunta. Ako na magdadala galing sa ano, di ba? Galing sa field. Daling ko na rito. tapos tawag-tawag lang mga ano niya, tapos transportify lang siya. Oh, nakarating na sa buyer niya. Galing. Di ba? Eh dati may pwesto sa Balintawak. Magkano ang pwesto? Eh nabawasan ang buyer sa Balintawak. Bakit nabawasan? Kasi nga dumidirekta yung mga buyer sa mga farm. So sabi niya useless na pwesto pa, useless na. Gumawa siya ng sarili niya. Eh lupa naman Ang nila ganda pa 'yon. ganda pa nung location niya. Eh lupa naman nila 'yon. Ayun, masaya. Ay, Pwede naman bata naman. pa si Choy. Wala. Ilang taon lang si Choy. Ela, mga mid-30s lang yun, no? Binata pa eh. Mid-30s. Nakakatuwa yun. Utay-utay lang. Sabi nga sa salita dito eh. Utay-utay lang. Konti-konti lang. Huwag kang manggigil masyado. Oo, gigil. Ang galing nyo ng timing nyo. Ani, Oo nga. sorting, tapos Meron lahat. nung, Bira to. Di ba sabi ko sa inyo, 22 kami magpapaani. Akala namin hindi kami magpapabunot ngayon. So tinapos namin yun. Ito yun, yung mga nabunot nila. Tapos kahapon, nag-usap kami, sabi niya, Tito, bunutin na yung ano, dun sa may bodega. Sige, sabi ko, meron na ba tayong mga tao? Oo, meron na. Kagabi, naghanap sila. Ayan, pagdating Meron namin na kanina yan. umaga, dami na nila eh. So sabi ko, timing si Sir Buddy. Mahirap tumiming ng mga ganito. Oo, kulang na nga lang yung pagtatanim eh. Nung ginawa ko kay East West yun, buo yun eh. Nung nakita mo yun, mula doon sa seedbed. Inabot mga 15 days.
na staggered. Oh. Hinintay namin yung stages. Oh. Pangasinan, Nueva Ecija, at saka Mindoro. Napagod na rin ako ng ganong negosyo. Hirap. Malaki yung figure pero pag nag-compute ka na, maliit lang natitira. Kasi madaming gastos. Yun ang negosyo ko bago ako nag-vlogging. Corporate. Kaya pala yung format mo ng mga VTR talaga. So naka-block time ka nun? ABS. ABS? PG-23. 100,000 per week ko. Ang bayad ko sa ABS, 30 minutes show. Nalugi ako doon. Kasi yung sa amin truck ng storage. Truck nila. Oo, truck nila. Sa kanila ako nagpa-serbisyo ng store ng ng Ayun pa pala, isang gastos ulit yun. Oo. Tracking, ito rin. Oo. Tinan nyo, iba-iba. May kanya-kanyang code lang ngayon. Oo. Dami. Lumaki na ng lumaki yung storage din niya, no? Actually, nag-expand sila sir ngayon. Dati 330,000 bags lang yata. Ngayon nasa 400,000. 400,000 bags na. Ganun nakadami. Hindi tayo makapasok. Wala ko yung ko. Ayos lang. So, tingnan nyo na lang yun sir. Ilang libo yan. Kahit maliit na maliit ang tinatanggap niya. Yan ang maganda. Yan ang maganda kasi na-experience ng iba yun. Lahat, lahat, no? Mindoro lang lahat. Mindoro lang mo yan. Makita nyo naman yung dinaanan nyo. Ito yan, may mga sibuyas pa yan dyan. Sibuyas lang. Palaki pa lang. Pati dun sa ating shortcutan, di ba? Kita nyo, mga sibuyas. Ito nga yung storage na. Mahal nga lang po ang kuryente dito. Kaya, siyempre, apektado rin yung storage. Kahit chariot, nakakapagdala. Kahit tricycle, nakakatuwa kasi paano may experience kahit konti lang, no? Oo, konti lang. Kita na tayo sa ayan, sa WBI. Oo. Yet hindi niya kayang lahat. Marami pa rin yung iluluwas. Namimili pa rin galing dito niluluwas. Oo. Para doon sila sa mainland doon na sila nag-storage. Total, ganun din naman. Paglabas mo nito sa storage, mamamasahe sila. Oo. So yung hindi nagkaroon ng ganun din. Tama. Ganun din. Parehas lang naman. Saan galing sibuyas mo? Dito rin lang. Sa Laur ba? Doon din pala sa amin. Doon sa inyo? Sa isang barangay, kung saan kami nakama. Ayun, pati maliliit. Oo. Ano rin yan? Kailan ka pa nakapila? 24 hours ka na rito? Pila rin ako kasi. So pagdala mo mamaya yung sayo, pipila rin. Ewan ko Abutin lang ng gabi. Sa kanilang truck yun. Papasok yan. Advantage din. Malamang. Kauna ka, pero first come, first serve. Sige sir, anong pwede nating ma-share sa audience natin sa ganitong klaseng hanap buhay? Maganda ba? Mahirap ba? Rewarding ba? Sa lahat naman ng paghahanap buhay, talagang mahirap eh. Talaga mahirap. Talagang mahirap. Pero tiyaga din lang mo sa sibuyas. Yun nga po, sabi ko. Kung magsisibuyas ka, na ang hangad mo yung bagang kumita agad-agad, pwede naman. Okay. Kaya lang, ibebenta mo agad? Oo. Ibenta mo agad? Kung gusto mong magkaroon ng ikang additional, mas maganda na kung ipapasok mo sa store. Mag-storage ka talaga. Yun ang yun ang kapartner ng nagsisibuyas storage. Hindi
ang storage ay hindi kaaway ng nagsisibuyas. Oo. Yan ika-camping na. Para kagaya na na-discuss natin kanina, para ma-prolong yung shelf life ng onion, para pagdating ng mga bare months, meron tayong magamit. Otherwise, kung walang storage, babahayan sa market, bagsak lang presyo, lahat malulugi. Tapos pagdating ng September, i-import tayo kasi wala tayong sibuyas. Sa mga nagsisimula pa lang magsibuyas, mas magandang i-try nila yung maliit na area muna. Pag-aralan din lang muna nila kung ano ang epekto nung kanilang practice, ang kanilang lupa dun sa sibuyas. Ano ba yung maliit, sir? Siguro pwede na silang mag-umpisa sa 3,000 square meter? 3,000 square meter. Nung nag-umpisa ka, ganun lang. Kasi hindi pwedeng malaki yan agad. Tama. At yung 3,000 ngayon ay ilang hektarya na? Sa akin nasa siyam ngayon. 9 hectares na. So hindi naman agad yun ganun lumaki. Unti-unti din. Malaki na yung 9 hectares pero marami yung mas malalaki pa dyan. Marami pa dyan. No? Marami yung malalaki dyan. Pero yung 9 hectares, sir, kumikita ang kabuhayan na yan. Kumikita na po. Basta ang isa rin lang sekreto, masyadong greedy. Ano, sir, yung mga, kung bigyan mo sila ng pinaka-importante, let's say 5. Ano yung pinaka-5 na kailangan nilang sundin? Parang sa Agarwood, diba, binigyan ka ng ito yung dapat. So, sa negosyo ng onion, hindi lang sa farming, hanggang doon sa pagbebenta. Kasi lagi ko nga sinasabi dito sa agribusiness, ang farming, hindi natatapos doon sa mag-harvest ka, kundi hanggang doon sa ma-dispose mo siya na maganda ang presyo. Okay, sir, ano yung mga 5 na kailangan nila tandaan? Unang-una siguro bago sila pumasok sa pagsisibuyan, yung pagdadalan. Which is pinakamabilis is storage para mas maganda pa rin ang kita. Okay. Definitely magkakaroon yan ng bayad. Pero para hindi ka masyadong dependent sa fluctuation ng price. Ng presyo. Okay. Storage ka. Tapos pero higit to sa lahat siguro number 1 may pagkakatiwalaan kami ng tao. Tao importante. Perfect yung partnership mo ng mga farmer. Perfect yun. Perfecto yun kasi kami, naintindihan nila yung kalagayan namin. Sila naintindihan din namin yung kalagayan. So, dapat ganun talaga yung kung ikaw, kagaya mo, may capability ka to produce puhunan, 'di ba? Sila wala. Pero siya may capability siya na i-manage yung farm. Ikaw limitation. Pag pinagsama mo yun, hindi nabuo mo yung at nagkakaintindihan kayo talaga. Parehas kayo unlad. Yun yung talaga. So, kahit hindi lang po sa sibuyas, anybody po na audience ng agribusiness na nagpaplanong mag-farming, number 1, hanap kayo ng tao na kamatch ninyo. Yes. Kasi pwedeng mabait, pwedeng magaling, pero hindi mo siya kamatch May malasakit sila sa inyo, may malasakit din kayo sa kanila. Talagang honest sila. Yes. Okay, din yun yung pangalawa. Pangatlo, sir? Siguro, pangatlo, sir. Siyempre, mas maganda kung may sarili kayong lupa. Pwede rin nung namang siguro kung maswertehan nilang may nagpapa-arkila. Muna, pwede naman. Muna. Pero the best yung may sarili ka. The best yung may sarili ka. Mga ilang hektarya dapat yung pag-aari mo? Sa isang hektarya, okay na rin. Okay na. Pero kung pasimula, nagtatrial ka, 2,000 to 3,000. Parang backyard lang yan, 2,000, 3,000. Ganun kami nagsimula. Ulit lang. Okay, pang-apat, sir? Pang-apat, siguro, yung kinikita nyo, huwag nyong ubusin. Kailan maglaan pa rin kayo. Pabalik sa kanya. Saka hindi lang, halimbawa, sa ngayon kumita ako. Yung kinita ko, dapat hindi lang para sa isang cycle ang halaga, kundi para sa 2 cycle. Dahil paano kung tamaan ka dun sa next cycle? Binagyo wala ka. Pamuhunan. O hinarabas ka. Or any other
disaster, no? So, or El Nino, ganyan. So, kung, or sobrang wala sa panahon, may bagyo, may ganun ba? Posible. Yung yun. earlier Entry ng ano. stage niya. O, bire mo yung seedling pa lang, tuloy-tuloy ang ulan. Di ba? Hindi pa nakakalaki, lugi ka na kaagad. So, mga ganun. So, dapat meron kang nakatabi. Pangalawa ulit. Kasi meron. dito naman na-experience ko, wala naman hong magkasunod na tinamaan ka ng mga. Tatamaan ka ngayon, susunod. Babawi ka. Bawi ka. Ayan. And huli, sir. Huli, pero dapat ito siguro ang pinakauna. Nalig sa Diyos. Ayun. Siya ang bibigay niyan. Wala ko ito kung wala siya. Ayan. Yeah, tama yun. But kung doon sa given yan na mayroon kang faith, but of the 5, yung number 1 na sinabi mo ay pagdadalhan. Kung napansin nyo, sinabi ni Sir, market. Ang pinaka-importante. Huwag kayong magtatanim ng any crop, not just onion, kung wala kayong pagdadalhan. Siguro nga kung merong siguro panlima ho, ito rin ang gusto kong pasukin talaga. Isip ako kung anong pwedeng produkto para sa post-processing. Kasi parang nakikreate ka na rin yung market mo diba? Hindi lang storage, pero kung makapag-create ka ng isang produkto from onion, ano kaya yun? Siguro pwedeng dadry mo siya, pa-powder mo. Powder. Whatever it is. Powder. Or malay mo. Kasi di ba merong sa mga molo. Sa molo kasi mas masarap. Subukan ko, mas masarap ang piniritong onion kaysa garlic Ito mas nangugutan. So mga ganun ba? I think onion powder is under post-processing o kumuha ka ng kontrata sa isang industrial buyer para sigurado yan. So kung halimbawa ikaw post-process, ikaw nag-process sarili mong produkto, yung magiging value ng produkto mo parang times 2, times 3. From the storage, times 2, times 3. Kasi kanina diniscuss natin from the farm. Kaya bang mag times 2? Kaya no, times 3. Kaya rin. Post-process. Pag post-process na pag times 3. Actually, from the farm, marami kang pwedeng puntahan. Storage. Tapos post-process. Tapos industrial buyer. Meron ka na kagad tatlo. From the farm pa lang. Maliban doon sa traditional market. Ang mga palengke. Ayan. So, marami ho tayong natutunan. Sir, thank you so much. At syempre, yung may side trip tayo ng Agarwood. Maganda yon kasi nagpe-prepare ka doon sa long term. Kasi tumatanda ho tayo Tatanda ho tayo. So, ngayon pa lang prepare na. Yan ang walang mas maigi kundi yung maagap. Preparation. Ayan. So, sulit po yung pagpunta natin dito sa San Jose, Occidental Mindoro. Malayo pero sulit siya. Maraming matututunan yung audience natin. Maraming salamat Sir, thank you so much. Sa susunod nating pagkikita, trader na ako ng onion at nag-aani na tayo sa agar. Yung usapan namin kanina, sabi ni Sir, ano yung next level. Next level. So, tama naman, pwedeng new crop. Pero kung dahil andito ka na sa onion, baka maganda rin na i-venture mo yung trading side. Salamat sa payo, sir. Sige po. Sige. Ingat po kayo. Balik sa Maynila. Sir. Ay, sir. Pasensya ka na kinapos na ako. Walang problema. Kay ma'am next time na lang. Okay lang po yan, sir. No problem. Thank you. Thank you. Invite mo ako pag Opo, sir. Pag mag-aani na tayo. Banggitin ko kay Doc ngayon. Kay Doc, Kasi ka-text si Mrs. kanina dahil sabi ko, hindi mo na ako magre-reply sa inquiry mo mamaya na. Busy pa ako sa sibuyas.
Thank you po. Thank you. Ingat po kayo. Bye-bye. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.